bumili ng iwas card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano yung karma ng iyong tao sa pagpapabagsak ng iyong career or ng iyong negosyo. I kind of feel like you're somebody na very spiritual and I feel like loving yung iyong vibe or energy. And I'm sensing na naiyak ka kasi I feel like this person is very manipulative. And matagal na panahon ka naging stagnant dahil sa taong ito. I kind of feel like you're worried na itong tao na to ay babalik sa iyong buhay. So, I don't like it guys kasi na-sense ko na hinihiling ng tao na to na madisgrasya ka. Or this person definitely ill wish on you. And I feel like whomever this is a person na nag-took for granted sa'yo. Pero sa huli kinulam ka lang niya, benetray at kung ano man. Pero wala naman akong nakita dito na ginawa mo yun sa kanya. I really sense na you're not the type of person who will actually do that to whomever this is, okay? So, mali ako na nakuha ng card. So, i-clarify natin yung card to gain more information. I feel like whomever this is, masyado siya makasarili at self-centered siya. Baka itong tao na to mahilig siya magpapansin sa social media. I feel like they want a lover like you. Pero hindi ka na nila makuha uli. I feel like they want a second chance pero it will not work out is what I sense. Okay, wow. You're definitely a spiritual person. Ganda na yung vibe, okay? Malapit ka sa Panginoon kaya kahit anong gawin nila na ill wish or whatsoever, hindi na natutupad. Kasi, I'm sensing na you're not the type of person na will fall in love with them. Siguro dati nauto ka nila, pero ngayon, nagbagong buhay ka na, you know what you want now. Another, I feel na naiyak sila guys, kasi hindi mo sila pinapansin. And na-sense ko rin na meron silang evil entity within. So, anyway, I feel na meron silang money issue or problem. Isa sa kanilang karma guys, hindi sila makaka-move on sa'yo kasi may miss ka nila as someone na talaga mapagmahal. I'm sensing na gusto rin nila magkaroon ng anak with you, pero hindi na pwede, okay? Naiyak sila dahil dito kasi hindi ka na nila matatrap kasi first of all, naka-move on ka na or meron na kayo sigurong iba. Whatever, ikaw na lang ay memory sa kanyang buhay. So, yun nga yung karma nila, hindi sila maka-move on sa'yo. You're someone na they desired. At saka patuloy din nilang mini-wish na sana dumating ka muli sa kanilang buhay, minamanifest ka nila, honestly. You know, pero yun ang masakit sa kanila, makatagpo ka ng tao na mabuti sa iyong buhay. Yung karma ng taong ito ay sickness, okay, as you can see here. Bakit? Kasi pinipindong sila ng langit para hindi nila gambalain kung ano man ang relasyon mo sa ngayon. And I'm sensing na yung maganda mong karma or good karma that you will have is you will definitely have a person that is authentic like you are. At saka itong tao na to, mahal na mahal ka niya. And this person is somebody, you know, who will make you feel that you are loved. And I feel like you will be definitely blessed with this person. At I feel naiyak ako kasi parang itong dream come true para sa'yo. So siguro matagal ka na naghahanap ng talagang lover na mapagmahal,
mapagbigayan. So, mga pangarap mo ba? So, tutuparin yan ng Panginoon, okay? So, maganda yung nangyayari sa iyong buhay, guys, honestly. So, ito yung good karma mo din, okay? I'm sensing, guys, mag-strategize siya kung paano bumalik sa iyong buhay. I feel like this person may ask help sa kanyang mga kaibigan at katrabaho, as you can see. Kasi nga, gusto kanyang makuha. Pero malungkot ako dito, guys. Kasi siguro ito yung good karma mo. Magkakaroon ka ng fortune with regards sa iyong career. Yaman ka, as you can see. So, yung reason kung bakit kanila gusto maging karelasyon, kapamilya, whatever, kasi gusto nila makuha itong blessing na meron ka with regards sa money. Which is sad. So, huwag kayong papatol sa taong ito. Yun yung masasabi ko sa inyo. Kasi habol lang niya ay pera. Okay? So, yung lesson learned dito, guys, na dapat mong matutunan is iwasan mo na mag-brag posting sa social media kasi nagkakaroon sila ng idea na may money ka. So, ito yung dapat mong matutunan, guys. Okay? Kaya, I feel like yung gusto nila mangyari is makuha ka sa yung tao kung meron ka man tao sa ngayon. So, ayun, iwasan mo mag-posting about sa iyong success. Yung gawin mo na lang maging introvert ka. Kasi kung sino man ito, guys, isa sa kanilang karma ka, hindi sila umangat sa kanilang buhay. Sila ay I feel like malas, honestly. At saka sila ay lazy. And this is somebody na gold digger, you know. Kung magkaka-lover sila, manggagamit sila, guys, sa mga taong successful. So, ingat ka sa kanila. And definitely, yung good karma mo ay magiging successful ka on whatever that you're doing, and you're definitely going to harvest money, okay? And I feel like popularity as well. Wow, nice, okay? So, we have these ones. Ibig sabihin kasi neto ay death, or pwede rin tawagin na ending. So, definitely yung karma nila, you know, hindi na nila mababalik yung past na naging kayo. Kasi wala na yun, tapos na. Binigyan mo sila ng chance, pero hindi sila nagbagong buhay, or ginamit ka lang nila, they took you for granted, you know. And I'm sensing na whatever that they're doing to you, it will not definitely work kasi, and natapos na yung relasyon. Wala nang dapat pag-usapan. So, siguro yung dahilan mo kaya ayaw mo sa kanya kasi yun nga, manggagamit siya. At I feel namang aagaw yung iba sa kanila. Okay? So, tinan natin kung ano pang meron. So, we have the 7. We also have do your best in either way. Okay? So, with the 7 being there, ibig sabihin na meron divine intervention. At masasabi ko kasi nagpakita yun dito sa cards na to. So, meaning lang nun na pinipigilan ng Panginoon na naguluhin ng taong ito yung iyong buhay. Sa tuwing gusto niyang gawin yun, binibigyan siya ng sickness ang Panginoon. Kasi ayaw ni God na, you know, ito yung gawin niya sa iyong relasyon. So, I feel naiiyak ka kasi takot ka talaga sa kanya, or may traumatic experience ka. Honestly, pero gusto sabihin ng Panginoon, huwag kang matakot. Kasi definitely God will not allow this person to interfere with your new love life or new partner. So, you gotta do your best in either way. So, itong taon na to, kaya, you know, inalis ka ng Diyos sa taong ito kasi hindi siya makontento. You know, we did do your best in either way. And this person definitely took you for granted at ginamit ka lang sa pera. And until now, yung rason kaya nila gustong bumalik sa'yo kasi dahil sa pera, gusto ka nilang gamitin. We have the fight in reverse, and we also have the touch in reverse, okay? So, gusto sabihin ng Panginoon na hindi ka na nila matatouch. At hindi ka nila maaway kasi tuwing gagawin nila yan, lagi sila nagkakasakit. Iniiwas ang Panginoon na, you know, sirain ng taong ito yung iyong magandang buhay, lalo na yung career mo, yung money, etc.
So you have the moon in either way. We also have the kind here. So kung sakali man na nagkalat sila ng chismis about you, lalabas ang katotohanan guys sa ikaw ay mabuting tao. I feel like ikaw ay biyaya ng Diyos sana para sa taong ito, pero sinayang niya. So we got, I feel like time consuming honestly. So si treasure naka-reverse. So ibig sabihin lang nun guys, and this person definitely, I feel like took your wallet or take advantage of you. So isa sa kanilang karma, si treasure naka-reverse, meaning lang nun, mabilis mawalan sila ng pera. Okay? Kung may money man sila savings, mawawala yan. Kasi itong taon na to siguro nagnakaw siya sa inyo or ginamit na kayo sa pera. So meron siyang definitely blockage with regards sa money. So tingnan natin kung ano pa yung kanyang karma. Okay, sabi ng mga anghel, don't let the past hold you back. Kasi kung ano man ang pinagdaanan mo sa taong ito, I feel na talagang mabigat. So, hugs to every one of you. Itong tao na to nasisilaw sa pera. Pero lagi siya minamalas, okay, sa kanyang career. At I feel na wala siyang matinong trabaho, honestly speaking. Some of them, I'm sensing it may lead them to prostitution, okay, or sa, yun nga, pagbebenta ng laman, which is sad, okay? So, ito yung karma nila. So, yun nga, maganda yung dating ng pera sa'yo at hindi lang yun, you know. Talaga titingala ka ng mga tao because you are an upright person at hindi lang yun, talagang mabuti ka, as you can see. Okay? Mapagmahal ka, yun yung vibe mo. So, dire-diretso si work, nice, okay? At dahil dito, patuloy yung dating ng pera sa'yo. So, hindi ka naubusan ng pera. Wow, that's a good karma, honestly, for you. Not for this person. So, kung ano man ang kinalat nilang chismis sa'yo guys, sa labas yung katotohanan. Yung isa sa kanilang karma, they can't go whatever that they want to achieve. Okay, feel na naiyak sila dahil dito. Dahil wala silang marating. At I feel like lilitaw yung kanilang baho. Isa sa kanilang karma, they really have to see you have this wealth. At hindi lang yun, meron ka rin lover. Okay, at maingit sila. Isa sa kanilang karma, pero ang tao magbebetray sa kanilang buhay. At yun yung dahilan kung bakit sila ay magkakaroon ng, I feel like really betrayal will hurt them. Magkakaroon sila ng downfall, can be sa kanilang negosyo, sa career, can be love life din, okay? So, hindi nila ito mapapansin agad-agad. Isa sa kanilang karma, guys, with regards to this one in reverse, ibig sabihin lang na makaka-move on ka sa kanila. Kasi, I really feel na hindi biro yung pinagdaanan mo sa kanila. Na-sense ko yung ba sa inyo, may traumatic experience, okay? At kayo na-sense ko na meron kayong sense of, you know, naiyak kayo pag naalala mo itong tao na to kung anong ginawa niya sa inyo. Pero makaka-recover kayo. Yun yung magandang mangyayari din for you. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person, and God bless all of you.